Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi wa qtafa bi athari ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, sa ating pagtalakay sa aklat ng Rahiqul Maktum ay dumako na tayo sa nakaraang pag-talakay natin sa mga naging kaganapan pagkatapos ng pangalawang paglikas mula sa Makkah patungo ng Habasha, at kabilang na dito ang dahilan ng pagpasok sa Islam ni Hamza ibn Abdul Muttalib at ang dahilan o ilan sa mga kadahilanan ng pagpasok sa Islam ni Umar ibn al-Khattab. Bilang pagtuloy sa ating natalakay noong nakaraan ay iniulat ni Mujahid na sinabi ni Ibn Abbas sa kanyang sinabi, tinanong ko si Umar ibn al-Khattab isang araw kung sa anong kadahilanan bakit kang tinawag na Al-Faruq. Sa anong kadahilanan bakit ka tinawag na Al-Faruq? Sabi niya, ibig sabihin si Umar ibn al-Khattab, na unang nagpumasok sa Islam sa akin si Hamza ibn Abdul Muttalib ng 3 araw. Pagkatapos ay ikinento niya, ibig sabihin si Umar ibn al-Khattab, ang kanyang paraan o kadahilanan ng pagpasok sa Islam. At sinabi niya sa dulo ng kanyang kwento patungkol sa pagpasok niya sa Islam, sabi niya, nang ako ay yumakap sa Islam, tinawag ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kami ay nag-usap at sinabi ko, Ya Rasulullah, hindi baga tayo ang nasa katotohanan? Mamatay man tayo o mananatili tayong buhay? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpaman sa tangan ng aking sumpaman sa may hawak na aking buhay, kayo o tayo ay nasa katotohanan, maabutan man tayo ng kamatayan o manatili tayong buhay. Pagkatapos sinabi ni Umar ibn al-Khattab, so bakit pa tayo nagtatago? Bakit pa tayo nagtatago? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumpaman sa mantangan ng aking buhay, tayo ay lalabas. Tayo ay maglalantad. Sabihin, ang pagpasok ni Umar ibn al-Khattab ay wala siyang pangamba sa kanyang pagiging Muslim. Talakay natin nung nakaraan na isa siya sa mga ma-impluwensya sa kanyang opinion, suggestion, mga sinasabi, mga payo. Isa siyang tao na magiting, matapang, may paninindigan, merong katayuan sa lipunan, at isa sa mga nire-respetong tao sa panahon ng kamangmangan at panahon ng Islam. Kahit naman ang kanyang pagpasok sa Islam ay nagmistulang isang malaking dangal at karangalan at kapangyarihan sa pamagitan ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Kahit na siya ay nag-Muslim, sinabi niya, Ya Rasulullah, bakit di ba tayo nasa katotohanan? Bakit tayo magtatago? Bakit tayo nagtatago at natatakot sa mga hindi Muslim? Bagamat tayo ay nasa katotohanan. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinigurado niya na sila ay lalantad, magpapakita ng kanilang pagiging Muslim, ilalantad nilang sarili nila na hindi gaya dati na bagamat alam ng mga non-Muslim na sila ay mga Muslim, takot naman sila dahil sa kanilang katayuan sa buhay o dahil sa ang bilang nila ay kukunti. Pagkatapos nito ay lumabas sila, nilantad nila ang kanilang mga sarili, naglakad sila sa palibot ng Kaaba habang sila ay nasa 2 grupo. 2 grupo, 2 linya, at kabilang sa kanila ay si Hamza ibn Abdul Muttalib. So sila ay nasa linya-linya na lumabas, naglantad, nagpakita sa mga Quraysh at pumasok sila ng masjid. At nang pagpasok nila ng masjid ay Masjidul Haram, nakita sila ng mga Quraysh. Habang nakatingin sa kanila ng malalim na pagkakatingin ng mga Quraysh, sa kanya, o ibig sabihin kay Umar ibn Khattab at kay Hamza ibn Abdul Muttalib.
So dito, sa pagkakataong ito, tinawag siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Al-Faruq. Tinawag siya na Al-Faruq. Sabi ni Ibn Mas'ud, radiyallahu an, ma kunna naqdir an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar. Sabi ni Ibn Mas'ud, radiyallahu an, wala kaming kakayahang magsala sa Kaaba hanggat sa nagmuslim si Umar. Wala kaming kakayahang magsala sa Kaaba hanggat sa pumasok sa Islam si Umar. Ibig sabihin, before pumasok sa Islam si Umar ibn Khattab, ang kalagayan nila ay hindi sila makapagsala halos sa Kaaba. Sabi pa ni Suhaib ibn Sinan al-Rumi, nang pumasok sa Islam si Umar, naging tuluyang lantad ang Islam. Naging tuluyang lantad ang Islam. Dati-dati, hindi sila halos makapag-tawaf sa Kaaba. Yung nag-Muslim si Umar, nakakapag-tawaf na sila. Dati-dati, hindi sila halos makaupo sa paligid ng Kaaba nang nakacircle sila. Yung pumasok sa Islam si Umar, kaya nilang gawin ang mga bagay na yun. Ay sabihin, yung mga hindi nila nagagawa noon, ay nagagawa na nila nang pumasok si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Dagdag pa ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, ma zilna izzatan mundu aslama Umar. Kami ay nananatiling nasa tugatog ng taas ng kapangyarihan o kataas ng lukas ng antas nila sa pagitan ng mga hindi mananampalataya simulat sa araw na pumasok sa Islam si Umar ibn al-Khattab. Dito ay mapagtatanto natin na Allah subhanahu wa ta'ala ay dininig niya o ibinigay niya ang panalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ipinalangin niya dito na o Allah ay patatagin mo, gabayan mo ang dalawa sa higit sa dalawang tao na ito, si Umar ibn al-Khattab at si Abu Jahl. Pero ang pinakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamamahal niya ay si Umar ibn al-Khattab. At ang pagpasok sa Islam ni Umar ibn al-Khattab ay nananatiling isa sa mga magandang nangyari sa panahon na konti ang Islam. Ang konti sa Islam ang mga Muslim at mahina ang mga Muslim. So ito ay isang patunay na Allah subhanahu wa ta'ala unti-unting ibinibigay ang tulong sa kanyang mga alipin. Ang kailangan lang ay magtiis, magtimpi, magantay sapagkat sa bawat panahon ay may natatanging pagkakataong igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga alipin. So pagkatapos nito ay dadako naman tayo sa sinabi ni Ibn Ishaq. Sabi niya na iniulat ni Yazid ibn Ziyad, sinabi ni Muhammad ibn Ka'ab al-Qurdi, sabi niya ikwento na si Utba ibn Rabi'a na isa sa mga kilalang may katungkulan sa pagitan ng mga Quraysh sa Makkah. Isang araw siya ay nagtungo sa mga Quraysh. Nagtungo siya sa mga Quraysh at siya ay nakiusap o nagbitiw ng salita sa kanila. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pagkakataon na yun ay nasa Masjidul Haram, mag-isa niya sa mga araw at sa mga sandali na yun. Ngayon itong si Utba ibn Rabi'a, pumunta siya sa mga Quraysh at siya ay nagbigay ng suggestion. Sabi niya, paano kaya kung kausapin natin si Muhammad? O ako ang magpukusang loob na kausapin si Muhammad at ilatag ko sa kanya o sa kanyang harapan ang mga bagay-bagay na maaring tanggapin niya ang ilan sa mga ito o kaya naman ay tanggapin niya ng buo. Sabihin itong si Utba bin Abi Rabi'a, gusto niyang kausapin si Propeta Muhammad tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari. Na kung tanggapin ni Propeta Muhammad ang mga bagay na to, magkakasundo sila. Hindi man niya tanggapin lahat, ay nagnanais naman si Utba na maaring sana tanggapin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga
ibibigay niyang suggestion. Sabi niya, paano kaya kung magbigay tayo sa kanya ng mga nanaisin niya o ninanais niya upang tigilan niya tayo. Tigilan niyang magdawa, tigilan niya yung pagbabasa niya ng Quran, tigilan niya yung pagpapalaganap niya ng Islam. Ibigay natin yung gusto niya para tigilan niya tayo. Tigilan niya yung pagsasabi ng di magaganda sa ating mga ninuno, tigilan niya yung pagpaparami ng miyembro niya, tigilan niya yung pagpapalaganap ng Islam, tigilan niya ang pagsasabi ng walang ibang Diyos maliban kay Allah, tigilan niya yung pagdarasal sa Kaaba ng mga pagdarasal na iniutos sa kanya ng kanyang Panginoon. Paano kaya kung kausapin natin siya? Lalo na sa mga pagkakataong ito, sabi nila ay pumasok na sa Islam si Hamza. Dumagdag pa si Omar. Paano na ngayon ang kalagayan natin bilang mga Quraysh? So nakikita nila na makipag-negotiate sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magkaroon sila ng usapang lilimitahan ang mga hindi gusto at saka naman ay ipagkakalob ang mga gusto kapalit ng mga kasunduang bibitawan. So, kabilang na dito yung sinabi nila na dumadami na ang mga kasama ni Muhammad, lalo pa silang nadadagdagan. So, sabi nila ay, Ya Abal Walid, o tinawag niya si Utbah ibn Rabia, Abal Walid, sabi niya, tumayo ka, pumunta ka sa kanya, kausapin mo siya, at sabihin mo ang mga bagay-bagay na gusto mong sabihin, hilingin sa kanya, makipagkasundo ka, maaring yung mga sasabihin mo ay tanggapin niya, hindi man lahat, ang iba sana dito ay tanggapin niya. So, ang ginawa niya ay, tumayo si Utbah ibn Abi Rabia, pagkatapos umupo siya sa kung saan nakaupo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umupo siya kung saan nakaupo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Masjidul Haram. Sabi niya, Ya Ibn Akhi, o anak ng aking kapatid. So ganito yung mga estilo ng mga taong gusto ng pabor. Tao gusto ng pabor. Brother, pinakamabait kong brother, ganoon. Pinakamasigasig kong kapatid, pinakabuting amir, mga ganoon. Diba, pag may pabor kasi isang tao, ay kikilalanin mo siya sa katayuan niya. Butihing, kagalang-galang, na respetadong, ewan ko na lang kung ano pa yung papuri na kung minsan ay yung sinasabi ng tao hindi makain ng aso, ibig sabihin matindi na yun. Minsan naman ay yung papuri hindi matanggap ng tainga. So, sobrang papuri ng tao ay hindi matanggap ng tainga. Sabi niya, o anak ng aking kapatid, binanggit niya ang kanyang katayuan sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ikaw na anak ni Abdullah, na apo ni ganito ganyan, ang iyong mga ninuno ay kilalang mga magigiting at mga may influensyang tao sa Makkah. Sabi niya, tapos niyang purihin ay sinabi niya yung unti-unting pagpasok sa gusto niyang iparating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ikaw Muhammad, nagdala ka ng isang kagimbal-gimbal dito sa Makkah. Kagimbal-gimbal dito sa Makkah. Ano yung mga dinala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa tingin ni Utbah ay masama? Pinag-iwalayin mo ang mga grupo-grupo namin dito. Dati-dati nagkakaisa kaming mga musyrik. Yung iba sa amin nag-Muslim na. Pinag-iwalay mo yung mga magkakapatid. Yung iba dati hindi sila wala silang ibang reliyon maliban sa sumasamba sa mga rebulto. Yung iba sa kanila ay nag-Muslim. Pinaghiwalay mo yung mga mag-asawa. Ibig sabihin niya dito ay yung mag-asawa dati na isa lang ang reliyon, ngayon meron ng Muslim sa isa sa dalawang mag-asawa. Pagkatapos, nagsalita ka ng hindi maganda patungkol sa aming mga sinasamba. Sinabi ni Propeta Muhammad na yung mga sinasamba nyo ay mga estatwang gawa ng kamay, nilikha ng tao, hindi nakakakita, hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig, hindi nagdudulot ng masama at hindi nagbibigay ng benepisyo sa inyo. Ito yung mga sinasabi ni Utbah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinalungat mo ang pananampalataya at reliyon na kinabibilangan ng mga nagsilipasang mga ninuno natin. Mga ninuno natin.
So sabi niya dito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan mo sana ang mga ito sa akin at gusto kong ilatag sa iyo ang mga bagay-bagay na sa pagnanais ko na maaring tanggapin mo ang ilan dito o ang mga ito. Sinabi ni Utbah bin Abi Rabi'a kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Matapos siyang pakinggan ang mga sinabi ni Utbah, hindi niya kinontra. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul ya Abul Walid, asma. Sabi niya, sabihin mo, Abul Walid, ang mga gusto mong sabihin habang nakikinig ako. Habang nakikinig ako. Kasi kapag ang isang tao maghihingi ng pabor, kukunin niya yung loob mo, ilalatag niya yung gusto niya, at gusto niyang pakinggan mo siya, siyempre. At higit sa lahat, gusto niya na magkasundo kayo sa dulo. Sabihin, maglalatag ako ng mga gusto ko, tanggapin mo, at kung ano namang gusto mo, tatanggapin ko din, magkakasundo tayo. So ito yung gusto ni Abul Walid, o ni Utbah bin Abi Rabi'a. Sabi niya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsalita ka Abul Walid, abang ako ay nakikinig. Sabi naman ni Abul Walid, o kapatid, o anak ng aking kapatid, kung gusto mo ng salapi o kayamanan, iipunin namin ang kayamanan namin para mas marami kang kayamanan kaysa sa amin. Marami kang salapi. Kung ibig sabihin, kung ang gusto mo sa ginagawa mong yan, pagdadawa at mga binanggit ko na mga ginawa mo ditong kagimbal-gimbal sa Makkah, kung ang gusto mo, ang gusto mo mangyari ay, bigyan ka namin ng ari-arian salapi, iipunin namin kung ano meron kami at ibibigay namin sa iyo para ikaw na yung pinakamayaman, pinakamas maraming salapi kaysa sa amin. Sabi niya, kung gusto mo naman ng karangalan, ay pwede ka naman namin gawing isa sa pinakamarangal dito sa Makkah. Puputulin namin ang mga anumang karangalan meron ang isa sa amin o marami sa amin at ibibigay namin ito sa iyo. Iwanan mo lang kami at hayaan mo lang kami sa kung ano ang meron kami. Ibig sabihin, huwag ka nang magdawa, huwag kang mag-anyaya patungkol sa iyong Panginoon, huwag kang magbasa ng Quran, huwag kang magsabi ng tauhid sa mga hindi Muslim, huwag kang magparami ng ano, basta bibigay namin sa iyo kung anong karangalan ang nais mong mangyari. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alayna. Sabi niya, kung gusto mo naman ng kapangyarihan, ay ibibigay naman namin ng kapangyarihan meron kami para sa iyo. Ano ba yung mga kapangyarihan na yun na influensya, kapangyarihan, pagiging matayog ng katungkulan sa Makkah at sa mga taong nakapalibot dito. Sabi naman dito ay, tapos pagkatapos dito ay, sabi niya, kung gusto mo naman ay, O Muhammad, magkaroon ng lunas sa iyong nararamdaman. Kasi may sinasabi ka na may bumababa sa iyo galing sa iyong Panginoon, may sinasabi ito mula sa iyong Panginoon. Kung gusto mo naman ng lunas, tutulungan ka namin magkaroon ng kalunasan dyan sa nararamdaman mo. Ano tinutukoy nila? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya, bumababa si Jibril at may daladalang aya. Sinasabi niya ito sa kanyang Panginoon. Sinasabi niya ito mula sa kanyang Panginoon at sinasabi sa akin at sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. So ayon kay Utbah, ang pagkaintindi niya ang Propeta Muhammad ay siraulo. O ang pagkaintindi niya ay tinamaan o sinaniban ng jin. Sabi kaya ang sinabi niya, kung gusto mo Muhammad, malunasan niyang nararamdaman mo at magkaroon ka ng lunas sa kung anong nararamdaman mo, hahanapan ka namin ng kalunasan dyan sa nararamdaman mo para matapos na kung ano ang nararamdaman mo. Pagkatapos nito ay tumigil si Utbah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikinig pa rin sa kanya. Tumigil siya magsalita habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikinig pa rin, nag-aantay kung anong sasabihin ni Utbah. Pagkatapos nito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Utbah, tapos ka na baga ya Utbah, Abul Walid, tapos ka na bagang magsalita o nalatag mo na ba yung gusto mong sabihin, yung mga gusto mong iparating sa akin, nasabi mo na ba? Sabi niya. Tapos dito ay sabi niya, oo, nasabi ko na lahat. Ngayon sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ganun ay pakinggan mo naman ako. Pakinggan
mo naman ako. At binanggit niya ngayong Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun Minarrahmanirrahim, Kitabun Fussilat Ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi. Sa surah Fussilat 1-5, binanggit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Utbah ibn Abi Rabi'ah. Nung marinig ito ni Utbah, ay ano ang naging reaksyon niya? Namangha siya sa narinig niya mula sa tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nanahimik siya at nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang likuran habang sumasandal dito. Nilagay niya, gumagumanyan siya, napasandal siya, at habang nakaupo sila, nilagay niya yung kanyang kamay sa kanyang likuran at sandal siya dito habang namamangha siya sa sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpatira pa. At ang matindi dito, pati si Utbah, nagpatira pa din. Pati si Utbah ay nagpatira pa din. Pagkataas nila mula sa pagpapatira pa ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Abul Walid, narinig mo kung ano ang iyong narinig. At yun ang tugon ko doon sa mga sinabi mo. At yun ang tugon ko sa iyong mga sinabi. Ibig sabihin yung mga gusto mong hinging pabor sa akin, yun ang tugon ko sa iyo. Si Abul Walid o si Utbah ay tumayo pagkatapos nagtungo siya sa kanyang mga kasamahan. Tungo siya sa kanyang mga kasamahan. Sabi ng mga nadatnan niyang mga tao ay sumpaman sa Allah. Sumpaman sa Allah, si Abul Walid, iba ang mukha ng dumating, iba ang mukha ng umalis. Sumpaman sa Allah, si Abul Walid, iba ang mukha niya yung umalis sa atin. Ano yung ibig sabihin? Umalis si Abul Walid, dala-dala yung determinasyon, yung confident sa sarili na may ganyan niya si Muhammad, mapapasunod niya sa gusto, pero yung dumating siya ay iba rin yung mukha. Dala niya yung pagkatalo, pagkayamot, na hindi may pintang larawan, parang walang makikita natin na hindi pinaboran ni Muhammad ang kanyang gusto. Pagkatapos ito ay, tinanong nila si Abul Walid, Ya Abul Walid, ano ang nangyari? Bakit naging ganyan ka? Sabi niya. Sabi ni Abul Walid, sabi niya, sumpaman sa Allah, nakarinig ako ng mga salita na kailanman hindi ko pa narinig. At hindi ito salita ng tao. At hindi ito isang tula. At hindi ito isang kulam. At hindi ito isang gayuma. Kaya't sabi niya ay, O mga Quraysh, sundin niyo ako sapagkat sundin niyo ang sasabihin ko na hayaan, iwanan, lubayan niyo na yung tao na to. Dahil ang taong ito ay magkakaroon ng malaking katayuan sa pagitan ng mga Arabo. Hindi niya sinabi sa Makkah, hindi niya sinabi sa Quraysh, bagkus sinabi niya magkakaroon na itong lalaki na to. Lubayan niyo na, iwasan niyo na siya, hayaan niyo na kung anong ginagawa niya kasi magkakaroon ito ng isang malaking katayuan sa pagitan ng mga Arabo. At darating ang panahon na pamumunuan niya kayo. Darating ang panahon na pamumunuan niya kayo at darating ang panahon na ikararangal ninyo kung ano ang meron sa karangalan ng tao na to. Ikararangal ninyo mga Arabo na may dumating na propeta gaya ni Propeta Muhammad na nagmula sa lahi at ngipin ng mga Arab. May mga Arab sa panahon natin ngayon ay proud sila na si Propeta Muhammad ay galing sa mga lahi nila, galing sa lahi nila. In general, habang ang mga Hudyo ay naiinis sa kanilang pagkainggit na hindi lumabas ang kauli-ulihang propeta sa lineage ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, sa tagal ng panahon, alam nila na darating ang isang propeta at lalabas ito sa lugar ng Madina. Kaya nga sila ay nag-migrate mula sa lugar ng mga Hudyo, Palestine, papunta sa
Madina. Kasi alam nila na lalabas pagdating ng panahon ang isang propeta. Pero hindi nila na-estimate yun na hindi na pala sa lipi at lahi ng mga Hudyo lalabas ang kahuli-huliang propeta. Doon pala lumabas sa lipi at lahi ng mga Arabo. Kaya ang mga Hudyo, hanggang ngayon ay bit-bit nila yung inis, inggit, galit sa mga Arabo at tignan nyo naman kung gaano sila kagalit sa mga Arabo. Hanggang ngayon, yung mga Hudyo, hindi lang usapin patungkol sa lupa ng Palestine at ng Gaza at ng Israel ang usapan. Usapan ito patungkol sa matagal ng pagkimkim ng galit ng mga Hudyo sa mga Muslim dahil ang kahuli-huli ang propeta lumabas hindi sa lahi at lipi ng mga Hudyo, kundi sa malay at lipi ng mga Arabo. Sa tagal ng panahon na ang mga propeta ay nagkasunod-sunod, pinadala ng Allah mula sa mga lipi at lahi ng mga Hudyo, pinakahuling propeta, si Propeta Muhammad ay lumabas sa lahi ng mga Arabo. Meron lang 5 Arab na mga propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Saleh, Propeta Hud, Propeta Muhammad, Propeta Ismail, Propeta Abraham. Basta 5 lang yung 5 lang yung mga Arab na propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan ay mga Hudyo. So, sinabi ni Abul Walid sa mga Arab, lubayan ninyo, iwasan nyo na yan, pakinggan nyo ko at sundin nyo ko, napagkat darating ang panahon na tataas ang karangalan dyan sa lipi ng mga Arab at ikararangal ninyo na kayo ay kabilang sa kanyang lahi. Sabihin, ikararangal ninyo na kayo ay mga Arabo at ang propetang ito ay propetang galing sa lipi at lahi ng mga Arabo. So, kaninong nanggaling yun? Galing kay Utbah. Utbah Abul Walid ibn Abi Rabi'ah. So, ito ay kaganapang nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalayuan pagka pasok sa Islam ni Umar ibn Khattab at ni Hamza ibn Abdul Muttalib. Pagkatapos nito ay ang mga pinuno ng mga Quraysh ay nakikipagkasundo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, isang araw, habang ang mga Quraysh ay nagtitipon-tipon sa Kaaba, pagkalubog ng araw, nagpadala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tao para ayayahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang tao na to nagmamadaling pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para anyayahan siyang makinig, maupo, pakinggan ang mga nakakatandang mga namumuno sa Kaaba mula sa tribo ng mga Quraysh. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumunta doon. At inilatag din nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang katulad ng nilatag ni Utbah. Sabihin, pagkatapos ng kaganapang nangyari kay Utbah, hindi pa nagtatapos doon ang kagustuhan ng mga Quraysh na ibigay kay Propeta Muhammad ang nais niya, tigilan niya lang kung ano yung ayaw ng mga Quraysh. So, grupo na sila, pinatawag nila si Propeta Muhammad pagkatapos ng paglubog ng araw doon sa Masjidul Haram para kausapin siya ng personal ng mga elders ng Quraysh. At nilatag din nila yung katulad ng nilatag ni Utbah. Kasi hindi nila palakinggan si Utbah, sa kanila ay parang nakulam. Parang nakulam si Utbah. Pumunta siya ng magandang layunin niya, bumalik siya na tinututulan niya yung nais namin. Parang yung tao na ipinadala ng Quraysh para kumbinsin si Propeta Muhammad, dumating na kinukumbinsi pa sila. Parang ang nangyari ay nagbumaliktad yung tao na kinukumbinsi, pinadala nila para kumbinsin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So katapos ito ay tinawag nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumapit at nakinig sa kanilang mga nais.
Pagkatapos, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako patungkol sa inyong mga sinasabi, yung mga kahilingan na gusto ninyo ay, hindi naman ako ganito na, hindi ako ganito na nagsasabi na propeta ako ng Allah, pinadala ko ng Allah. Hindi ko to ginagawa para manguha ng ari-arian o kumamkam ng ari-arian sa inyo. Ibig sabihin, hindi ko to ginagawa yung pagsabi ko na propeta ako ng Allah para magkaroon ako ng material na bagay na mula sa inyo na makakamit ko dito sa mundong ibabaw. At hindi naman ako ganito, hindi ako nag-aanyaya para sa kaysahan ng Allah, para makakuha ko ng karangalan mula sa inyo. O ano pa mang kapangyarihan at impluensya na mula sa inyo. Hindi ko to ginagawa dahil gusto ko ng material na bagay, kapangyarihan, o ano pa man. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakinna Allah ba'athani ilaykum rasula wa anzala alayya kitaba wa amarani an akuna lakum bashira wa nadira." Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala ako sa inyo bilang sugo at mensahero, ipinadala sa akin ang kauli-hulihang aklat, ang banal na Quran, at ipinag-utos sa akin na ako ay magdala at maghatid ng magandang balita, at ako ay magbabala sa inyo patungkol sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ballagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinarating ko sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon at ipinayo ko sa inyo ang pinakamainam na pagpapayo, at kung inyo itong tatanggapin kung ano ang pinadala ng aking Panginoon sa akin, ay magkakaroon ito ng inyong parte dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. At kung itong inyo itatanggi, ako ay pagtitiisan ko to alang-alang sa aking Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, at hanggang ito ay pagtitiisan ko hanggang ang Allah ay hatulan tayo sa pagitan natin sa araw ng paghukom. So ito yung malinaw na mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko gusto ng mga inaalok nyo sa akin. Hindi ko gusto ng gusto nyong ibigay sa akin. Hindi ko ito ginagawang pag-aanyaya at pagpaparating ng kaisahan ng Allah. Hindi ko ito ginagawa kasi gusto kong magkamit ng anumang material na bagay mula sa inyo. Hindi yun ang kailangan ko, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ay sinasakatuparan ko lamang ang inuutos sa akin ng aking Panginoon. Magbigay ng magandang balita, magbigay ng babala, sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamuhay ng alinsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi nyo ito tatanggapin, ay magtitiis ako hanggat sa hatulan tayo sa pagitan natin ang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. So ito ay isang mabigat na sagot mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isang mabigat na tanggapin ng mga hindi mananampalataya na kahit anong nais nilang ialok kay Propeta Muhammad, hindi naman nila ito malinlang at hindi nila mapasunod sa kanilang nais na sundin o ang nais na ibigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi rin nakinig ang kanyang mga tao sa kanyang paligid. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ng pag-uusap na ito, ay tumayo doon sa pag-uusap na yon, pagtungo sa kanyang pamilya habang bit-bit niya ang kalungkutan sa kanyang sarili dahil sa pagiging makasarili at pride ng kanyang mga kalipi at kanayon mula sa tribo ng mga Quraysh. Sabi, matapos nilang malaman kung ano talaga yung pinakapakay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa rin sila nakinig, hindi pa rin nila ito sinunod, hindi pa rin nila niyakap ang Islam. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabigat para sa kanya yun. Mabigat para sa kanya yun na hindi pa rin tinanggap ng mga kuffar Quraysh ang nais niyang iparating sa kanila, bagamat nalaman na nila ang pinakalayunin ng pagnanais ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit naman pagkatapos nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumayo, nagtungo sa kanyang pamilya habang bit-bit ang kalungkutan sa kanyang sarili. So, isa ito sa mga matututunan natin dito na sa kabila ng bigat ng balakid ng pagsubok sa ating sarili, pamilya pa rin talaga ang pinakahuling makakaunawa sa atin. Pinakahuling
iintindi sa atin. Pinakahuling makakaramdam kung ano yung nararamdaman natin. Pinakahuling makakakita ng bigat na pasan-pasan natin. Sino yon? Yung pamilya pa rin. Ang Propeta Muhammad SAW, matapos ng mabigat na pangyayari na ito ay nagtungo sa kanyang pamilya. Pamilya ay pamilya. Kahit na ano pa man ang meron sa inyo sa loob ng tahanan, ang pamilya ay mananatiling pamilya. So kung tayo ay nabibigatan na sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, sa hirap ng mga balakid na meron tayo, pamilya pa rin ang una nating dapat nalapitan pagkatapos nating idulog ang lahat ng ito sa Allahu subhanahu wa ta'ala. So ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inilalapit na sa kanya ang mundo habang nilalayuan niya ito. Ang ilan sa mga Muslim sa panahon natin ngayon ay pag nilalapit sa kanilang mundo ay ginagrab na yon kasi oportunidad na yon. Diba? Bigyan ka ng katungkulan sa Islam, katungkulan sa lipunan, layuan mo yung pagiging Muslim, chance na to, golden chance na to. Bigyan ka ng ari-arian, talikuran mong Islam, tatanggapin. Bigyan ka ng anong gusto mong maabot sa buhay, na mahirap pang maabot sa pagiging Muslim mo, umalis ka sa Islam, ibibigay sa ito, aalis sa Islam. Kaya anong mangyayari? Ang pag-alis niya sa Islam ay simula ng pag-alis niya ng kaluguran sa kanyang sarili. Unti-unting darating ang dati ay balakid na mabigat, mas mabigat. Ang pag-iwan sa Islam ay isang mabigat na kalalabasan, lalo na kung tayo ay datnan ng kamatayan, nasa labas tayo ng Islam. Manatili nawa tayo sa loob ng Islam. Ano man ang pagsubok nating pinagdadaanan, ano mang hirap na ating pinagdadaanan, panatili nawa tayo lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Dahil ang lalakarin natin para marating natin ang kabilang buhay ay mahabang paglalakbay. Hindi importante na marating mo ang dulo, ang importante ay namatay ka na nasa daan ka papunta sa dulo. Hindi mahalaga na marating mo agad yung dulo at makita mo ang resulta ng iyong magawa bilang isang Muslim. Ang mahalaga ay mamatay ka, datnan ka ng kamatayan na yung daan na tinatahak mo, daan ng Islam. Hindi daan na palabas ng Islam o hindi daan na mula sa labas ng Islam. Isa itong mahalagang paalala mula sa ating mga ulama na tunay na hindi pare-parehas ang ating pagdadaanang daan patungo sa paraiso. May mga iba na ginawa sa kanilang madali ang Islam, habang ang iba ay ginawang mahirap sa kanila ang Islam. Bawat isa ay may pagsubok na pagdadaanan at sa uli ay meron tayong parehas na patutunguhan, parehas na ninanais at parehas na ipinapanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawaran ng Allah sa mundo, kadalisayan ng kaparusahan sa kabilang buhay at makapasok sa pinakamatayog na Al-Firdaus na pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Nawa ay ibilang tayo ng Allah kasama ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay at ang sino mang may karapatan sa atin sa pinakamatayog na paraiso ng Allah, lahat tayo nawa ay makapasok dito. Subhanakallah wa bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.